allies. Ngayon pupuntahan po natin ito. Ito kasi ano to eh. Itong kay Kerwin Espinosa. Ito po talaga ay ano dito talaga si Bato. RJDF, shoutout RJDF. Kay Escalera Bunot, galit na galit si Bato, gusto manakit pero sa HOR ayaw umaten. RJDF, shoutout sa iyo ha. Thank you, thank you. Janaya Asha Sujakal. Ayan, hello po. Ruel Ayag, defensive si Bato. Ayan, eto dito naman ako dito malilintikan tingin ko si Bato kay Kerwin Espinosa kasi dagdag ito sa mga magpapatunay na si Bato de la Rosa ay involved sa EJK ni Digong. Ginipit nila si Espinosa. Tinakot para ituro si De Lima. Follow up nga tayo kay Attorney Maria Cristina Conti, International Criminal Court Assistant to Counsel. Attorney Conti, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan. Yung naging pahayag po ni Kerwin Espinosa na siya ay handang tumistigo sa ICC kung siya ay patatawag tungkol sa war on drugs. Siyempre, ito ho ay napatay yung kanyang tatay, di ba? Sa loob ng bilangguan. Nakipagbarilan daw sa loob ng bilangguan. Okay. Paano yun? Pwede ba yun? Well, pwede po. Ang problema lang, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Sa ngayon, medyo malabo pa at dahil sinabi niya to sa konteksto ng pagpa-file ng COC, syempre mapag-iisip-isip ka na baka pang-kampanya na lang to. Pero ang masasabi ko, sa minimum, siya po ay biktima ng war on drugs na may karapatan na mag-participate dito sa proceedings kung sakaling magtuloy ito sa trial, most especially. Kung magpipresenta siya bilang witness, kailangan mo nang malaman ano ba talaga yung substansya ng sasabihin niya. Sa ngayon, malinaw na merong crimes against humanity committed in the Philippines. Ibig sabihin, malinaw na para sa ICC na may mga patayang nangyari. Opo. Ang kailangan nila ngayon sa investigation, sino ang may kasalanan. Okay. Kaya kung dun po ang konteksto ng sasabihin niya, baka papatusin yan kumbaga ng ICC. Okay. Ang inisip ko ako personally, ang biktima ay kanyang tatay. 'Di ba? Posible na doon siya mag-concentrate? May nalalaman siya? Pwede po. Actually sa ICC, yung biktima mas malaki yung pagkilala nila. Sa international law, lahat ng tinamaan o naapektuhan nung pagkamatay ay may tuturing na biktima. Kunyari, anak ka na hindi nakapag-aral dahil namatay yung tatay mo, biktima ka. Ayun. Kaya yung malawak na definition na yon, pasok itong si Kerwin dahil naapektuhan siya adversely. Yeah. At the same time, kung baliktarin natin yung, di ba nagtestigo din siya laban kay De Lima. Yan yung kini-question ng marami eh. Ang sinasabi niya, pinressure siya ng gobyerno para magbigay ng testimonya. Sa ganong konteksto, baka pwede niyang ilusot din yun na biktima siya all the more dahil nagkaroon ng torture or intimidation sa bahagi niya personally. Opo. Pwede siyang insider witness doon sa pagkamatay ng kanyang ama na si Mayor Rolando Espinosa Sr. dahil ito ay napatay daw sa pamamagitan ng shootout samantalang siya sa CIDG samantalang nasa loob siya ng bilangguan sa Baybay Town sa Leyte. Okay. Doon ang nakikita namin baka doon mag-concentrate itong si Espinosa na may nalalaman sa pagkakapatay sa kanyang ama at ang kaugnayan sa droga. Posible po, pero again, lampas na tayo sa stage ng pagpapatunay kung meron bang nangyaring krimen. Ang importante na, at ito nga yung tunguhin ng Quadcom. Ang balita ko po, sa Friday, magre-resume ang Quadcom. Ang tunguhin nila, sino ba talagang may kasalanan? Okay. Kung ito ay parang ito ba ay criminal group na nag-ooperate ng pogo, nag-ooperate ng drug smuggling, and at the same time, nag-uutos nitong mga patayan bilang kabahagi ng state policy.
sino ba talaga ang pinaka may kasalanan o responsable? Okay. Sa akala po ninyo, sabi si dating Pangulong Duterte harap sa Quadcom, magsasabi kasi sa kaya ng totoo. Totoo kaya Hindi ko na nga, totoo kaya marinig natin. ibang bahagi pa yon at iba pa yung kung sisipot talaga siya. Alam nyo naman, medyo Kung sakali sumipot. kung sakali at harap siya, bagaman, di ba, nagbabago-bago ng isip yan. And then pangalawa, kung totoo ba yung sasabihin niya, may initial na siyang sinabi na wala daw siyang kinalaman sa Pogo. At ang kasalanan niya lang ay yung EJK, totoo yan na nangyari daw. So sa minimum, kung Si Bato, si Digong, hindi natin alam kung a-attend yan. Kasi katulad nun, sinabi niya, si PBBM gumagamit daw ng pulburon. Tapos nung sumunod, sabi niya, wala ko sinabing ganyan. Tapos ngayon, pupunta daw siya ng Quadcom, a-attend siya. Baka magulutan naman tayo, hindi na naman a-attend. EJK at EJK, yun na yung pagpapatunay na meron talagang excesses and abuses na nangyari dito sa war on drugs. Ang tanong na lang, siya ba ang may kasalanan? Ang problema ko naman, hanggang ngayon pinipilit niya Kung may nangyari daw, akong bahala dyan sa lahat. Kung in the course of the war on drugs, meron daw patayan, siya ang mananagot. Kaya kailangan nating tingnan yon sa konteksto ng pananagutan niya na siya mismo sinasabi niya, siya ang may kasalanan. Siyang bahala. Siya bahala. Nilalangaw si attorney doon sa upuan niya. Akong bahala dyan. Yung tatlong Chinese na napatay, mukhang mga drug lords na daw ito. Ang tanong ng taong bayan nga pala dito, na nga may mga kabayber, ba't tayo nagre-reklamo? Napatay na nga yan, drug lord yan. Ang akin naman, ang siniisip ko naman dito, ay kaya pinatay, ay marami siyang ibubulgar yung tatlong Chinese. Posible. Isa po yun na parang kabahagi kasi sila nung either nung trade o kaya kakompetensya. May ganong lumalabas na anggulo. Pero kung ano man, sa totoo lang, dapat wala pong namamatay sa konteksto ng legal proceedings. Kasi nga, suspended sa atin ang death penalty. Kaya ang tawag dito ay extrajudicial killings dahil sa labas siya ng judicial system. May nabasa ako na post sa isang kilalang broadcaster. Kaya daw po mga namatay yung si Parahinog, itong si Espinosa, yung tatay ni Kerwin Espinosa, at itong mga Chekwa na ito. Dahil daw po, hindi daw po ito nakikipagtulungan at hindi daw po naglalagay. Meron pa ako isang nabasa, sabi ayaw daw kasi kay Michael yung kumuha. Sa iba daw kumukuha. Kaya po, ginurbur. At may ibang paraan para panagutin sila, hindi yung simpleng ipapatay. Ang hirap kung ganyan na yung philosophy kasi yan ang mismong philosophy ng mga supporter nitong pagpatay sa war on drugs. Okay lang na magkapatayan, total safe naman ako. Ang problema, sigurado ka ba na safe ka? Oo. Ang dami nating mga addict na AJK. Pero hanggang ngayon may problema pa rin tayo sa droga. Yun na nga po Kaya sabi namin, ang binura yung tao, hindi yung droga. Kaya ang lumalabas, war on, hindi siya on drugs, kundi massacre of the poor. Tapos may lumitaw pa. Diba sabi ko noon, sinasabi, ang napapatay naman mga nakatsinelas. At kung di mo nakatsinelas, ang dudumi ng paa. Hindi drug lord. Hindi yung mga may hawak ng limpak-limpak na tunit-tulanadang droga. Kung maalala mo nga kabayan, yung shabu na mga nakukuha, may isang shipment, may isang storage ng shabu na ang lumalabas, pulis pala ang protector, pulis ang may hawak. Kaya napaisip din kami na, oo nga, sa panahon ng war on drugs, quote-unquote, meron daw mga nakumpiska ng mga droga na hindi nire-report ang tunay na dami. Kumilan. Bago i-report, nakakuha na sila. Iyon. Sabit din sila. Komplikado ito dahil ang lumalabas cyclic. Hindi lang nila tina-target yung droga at saka yung mga nasa baba mismo, kundi nagiging bahagi din sila nung drug trade na sila din pala mismo ang nagpapatak
na nitong Oo. drug trade sa Pilipinas dahil eliminate na yung mga kalaban. Oo. Ang nauubos lang nila, kumbaga, yung mga user o kaya yung mga maliliit na Yun. pusher. Oo, Pero yung malalaking drug lord, mga street wala, pusher. buhay pa rin. Street pusher. Tama. At yun ang pinoprotektahan ni Digong at ni Bato na mangyari. Parang PJ, shoutout sa'yo Kaya nga po, ito, tama tong comment ni Nay Pilar Wonka. Di mo ba napupunanan ng mga unang Senate hearing kay Alice? Wala naman dyan. Mula nang mahuli si Alice, ang lumutang sa hearing, si Bato at Bongo, di ba? Dumadalo yan sa hearing para takutin sila. Noon, hindi umaaten ng hearing yan. Pero ngayon, umaaten na. Sir, tinatawag. Di ba? At kung saan nila dadalhin yung mga binawas nila doon sa nakumpiska, siyempre, kakalat yon. Nilalangaw si attorney. Ayun na nga, sabi nga nila, ito daw yung ginagamit para mag-entrapment ng iba. Malamang sa malamang, ito yung ipinaplanta rin dun sa iba pang mga sinasabi nilang biktima o mga nanlaban. Oo. Nanlaban kasi yung may-ari, yung talaga kung nakuha yung mga shabu, patay na dahil nanlaban O wala na magsasalita. Yun. Opo, kaya komplikado. Kailangang tingnan sa mas malawak na perspective ang ating drug policy talaga. Ayun. Diba? So, etong si Kerwin Espinosa po, ay credible to na witness sa EJK at pwede po talaga itong maging star witness. Kasi nga po, etong si Kerwin Espinosa, ito, inano ni Bato talaga to. Makikita niyo naman sa mga Senate hearing nung panahon ni Digong at si Bato ay PNP chief pa. Bulong ng bulong si Bato dyan. Bulong ng bulong, ganyan ng ganyan. Si Bato. Kaya tama yung sinabi ni Kerwin Espinosa na sila ni dating Senadora Laila de Lima ay biktima ni Digong. Biktima lamang sila. Ginamit si Kerwin Espinosa para ituro itong si Laila de Lima. Kaya si Bato, talagang ito po dapat talaga maipakulong na ng ICC. Bilisan na ng ICC. Bakit? Kasi kapag ito ay hindi na po senador, baka magtago na to. Baka hindi na tumahuli ng ICC. Baka magkibulok na to o magtebes na to. Diba? Dapat bilisan ng ICC para po talagang itong si Bato ay mapagbayad sa mga kasalanan na kanyang nagawa. Para po ito ay mabigyan na ng mabigyan po ng hustisya. Itong nangyari kaya ngayon ito tignan po natin itong